Minarkahan ng COA ang MMDA dahil sa mga natenggang proyekto ng ahensya. Tila nagkulang daw ito sa maayos na pagpaplano. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Tinatayang 1.1 billion peso worth ng infrastructure projects ng MMDA ang na-delay ayon sa 2024 audit report ng Commission on Audit. Katumbas ito ng 21 proyekto kung saan 15 ang partially accomplished at 6 ang nabigyan na ng notice to proceed pero wala pang nasisimulan na proyekto. Bilang epekto, hindi ito natapos bago ang 2024 at sabi ng COA, hindi nagampanan ang benepisyo na sana ay naihatid sa publiko. Bukod sa 2024 projects, may nakita rin ang COA na ilang proyektong nasimulan na noong mga nakaraang taon pero hindi pa rin natatapos as of December 2024 na nagkakahalaga ng 762.89 million pesos. Kabilang dito ang paglalagay ng LED solar-powered streetlights sa C5 na nagkakahalaga ng 348.30 million pesos na nabigyan na ng notice to proceed noong 2022. Kabilang din sa na-delay ay ang paglalagay ng garbage traps sa Metro Manila Waterways na isa sa may mataas na contract cost sa delayed projects na nagkakahalaga ng tinatayang 299 million pesos. Bukod sa garbage traps, may nakita ring problema ang COA sa Phase 1 ng Metro Manila Flood Management Project ng MMDA. Ang 5 completed projects kasi sa ilalim nito ay na-delay ng 13 hanggang mahigit 300 araw, habang 4 naman sa ongoing projects ay na-delay rin ng 1 hanggang mahigit 600 araw na lagpas na sa orihinal na contract periods ng mga ito. Ayon sa COA, isa sa maaaring dahilan ng delayed implementation ng Metro Manila Flood Management Project ay ang underutilization ng loan funds na nakalaan para dito. Sa dokumento ng COA, September 2017 pa nang magkaroon ng loan agreement ang Pilipinas at World Bank Group IBRD kasama ang Asian Infrastructure Investment Bank para masuportahan ang DPWH at MMDA na i-improve ang flood management sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa mga isinumite raw na dokumento ng MMDA, ilan daw sa dahilan nito sa delays ay weather disruptions, material shortages at overlapping site activities. Pero sagot ng COA, bagaman karamihan sa idinadahilan nito ay external at unseen factors, karamihan naman daw dito ay maaaring naiwasan kung nagkaroon ng maayos na pagpaplano at metikulosong pag-evaluate ng kakayahan ng mga kinukuhang supplier at contractors. Dagdag ng COA, para sa mga susunod na phase ng proyekto, dapat magkaroon ng mas malakas na koordinasyon ang DPWH at MMDA. Sa latest updates ng MMDA sa COA, sabi nito, ang mga extension naman daw sa implementasyon ng proyekto ay naaayon sa procurement laws at may malalim na batayan. As of April 2025, sa 58 outstanding contracts ng ahensya, 35 na raw ang nakumpleto, 15 ang ongoing, 3 ang ipapabid muli, 1 ang discontinue at 4 ang kanselado na. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.